Yon, good day mga boss amo. Welcome back sa ating YouTube channel, Non-Pro Mechanic. For today's video ay magpapalit tayo ng mga ibang panggilid parts ng ating Honda Click. So unahin natin to guys, itong ating slider. Tapos papalit na rin tayo ng ply ball or bola. Magpapalit tayo ng 13 grams. So yung bola na nakalagay sa Honda Click natin ay 15 grams. Tapos magpapalit na rin tayo ng clutch spring. Ito guys, clutch spring original yung ikakabit natin. In-order ko to sa Honda. Then magpapalit tayo ng 1000 RPM na center spring. Ito yung mga papalitan natin. So start na tayo mga boss amo. Alisin natin yung takip ng ating pulley. Then yung cover din ng ating air filter, alisin natin yan para ma-check na rin natin yung air filter natin kung papalitan na ba or hindi pa. Tapos alisin na rin natin to yung ating crankcase cover para sa ating panggilid. Yan guys, pupuan lang natin na ating rubber mallet para hindi ma-damage yung ating crankcase cover. Yon, tanggal na natin yung crankcase cover. Then gamit tayo ng 22mm na socket para matanggal naman yung ating drive base at saka yung pulley. Ito pulley set. So gamit tayo dito ng ating impact range na battery. So yan, hindi niya kinaya guys, hindi kinaya ng ating impact range. Gagamit tayo ng mano-mano. Kailangan natin ng Y-tool. Tapos yung ating tubo. Gamitin natin yung ating puwersa para maluwagan natin to. So yan mga boss amo, naluwagan na natin siya. Yan. Tapos yan, ikutin lang natin paluwag. 22mm yung ating ginagamit dito na socket. Alright. Alisin na natin yung nut. Tapos alisin natin itong Y-tool. Tapos meron yung washer. Yung washer na mataba. Then alisin na natin itong drive base. Tapos dito naman tayo sa kabila mga boss amo. So hindi rin kinaya ng ating impact range dito, kaya gagamit tayo ng mano-mano. So ganyan lang yung diskarte dito para matanggal natin yung nut ng ating clutch bell. Yan, gamit lang kayo ng martilyo tsaka yung socket. 19mm naman yung socket dito sa likod, dito sa clutch bell. Yan, gamitan nyo ng puwersa. Pero kung meron kayong mga impact range na dihangin, pwede naman yun, mas maganda. So yan, naluwagan na natin siya mga boss amo. Yan, alisin na natin yung nut. Yan, alisin natin yan. 19mm. Then may washer yan. Tapos yung clutch bell, alisin na rin natin. Tapos matatanggal na rin natin to, yung ating torque drive AC. Kasama na rin yung belt. After nun mga boss amo, alisin na rin natin to. Kasi lilinisin na rin natin ng konti. Konti lang. Kasi kakalinis lang na ito mga boss. So, ito na. Alisin na natin to. Yung pinaka-spacer or bushing sa loob. Kung paano nyo tinanggal yun, ganun nyo rin siya ibabalik. Tandaan nyo lang. Tapos, yung ating pulley mga boss. Yan. Para ma-check na rin natin yung ibang parts ng panggilid. Ito yung ply ball na 15 grams. Papalitan na rin natin to mga boss. Nagamit tayo ng 13 grams para medyo may arangkada. Kasi nabibitin kapag may angkas ako. Pati itong mga slider, yung 3 peraso na to, alisin na rin natin yan. Kasi magpapalit na rin tayo yan. Di bali original pala yung ipapalit natin. Pero itong ply ball, hindi siya original. Kasi nga, nagaan tayo ng bola. 13 grams straight yung ikakabit natin. Diyan lang muna tayo mga boss. Hindi tayo masyadong gagaan ng ply ball. Yan.
So, ito yung ikakabit natin. Yan, syempre, pwesto na rin natin mga boss amo. Okay, ganito lang paglagay ng flyball. So, maganda yung video na to mga boss amo sa mga naka Honda Click. Kung gusto nyo magpalit ng mga parts ng panggilid nyo, tamang-tama itong video na to mga boss. Para sa inyo itong lahat ng mga naka Honda Click. Ano rin naman to mga boss amo, pwede rin siyang i-apply sa mga ibang motor na mga scooter or mga matic. So yan, ito naman yung ating slider. Syempre, isalpak na rin natin to mga boss. So ganito magsalpak na ito mga boss amo. Meron niyang tuldok or arrow. Doon nyo siya ipepesto. Ito mga boss amo, meron siyang arrow. Yan, kung saan yung patulis, doon nyo siya ipepesto. 3 slider yan. Dapat kasi yan, sobrang sikip yan. Kapag medyo maluwag na yan mga boss amo, kailangan nyo na siyang palitan. Or kailangan nyo siyang, mas maganda talaga replace na agad. Kapag sobrang luwag na. Kasi mga boss amo, nagkakos siya ng ingay. Kung mapapansin nyo sa ating mga pulley. So, alisin naman natin to. Yung ating clutch lining. Or clutch shoe kung tawagin nila. So gamit tayo ulit dito ng impact wrench natin. Bagong charge na to kaya malakas na to. Kanina kasi palobat na. So yan, natanggal na natin. Kailangan nyo ng socket. Tapos apakan nyo yung ating lining kasi pwedeng tumalsik sa mukha nyo yan mga boss. Kaya ingat kayo dito. Kasi may spring yan. So yan, alisin na natin yung spring. Papalitan na natin yun. Makalawang na rin siya kung napapansin nyo. Tapos mga boss amo, alisin natin tong mga lock ng cover ng ating clutch lining. Gamit lang kayo ng flat screw para matanggal nyo siya. Tapos, dapat medyo maingat kayo sa pagtanggal nito kasi tumatalsik siya. Baka kasi hindi nyo na makita. Kaya dapat konting ingat sa pagtanggal ng mga lock. 3 piraso yan mga boss amo. Hindi ako masyado nag-cut ng mga video dito para kompleto siya. Para kung sakaling i-apply nyo sa motor nyo, alam nyo kung paano siya gawin. Ito yung takip naman na ito guys. Baka mahirapan kayo dito. Ganyanin nyo lang muna ng flat screw tapos mamaya-maya gamitan nyo ng martilyo. Pokpokin nyo isa-isa para lumuwag. Tapos dito naman tayo mga boss amo, kapag natanggal na yung takip, ganito naman pagtanggal ng clutch spring. Kasi papalitan na rin natin to. Original lang din naman yung ipapalit natin. Hindi naman tayo nag-upgrade ng clutch spring. Yan. Ganyan lang pagtanggal mga boss. Flat screw lang. Flat screw. Long nose lang yung gamit ko dyan. Sa pagtanggal at pagkabit ng ating mga clutch spring. Ayan, ganyan lang ka-basic mga boss. Kayang-kaya nyo yan. Tapos, gagrasahan natin ng konti. Konti lang mga boss amo. Yan. Konting grasa lang dito sa mga pagkakabitan ng ating lining. Para lang iwas dragging mga boss. Kasi minsan is nag-i-stack up to. Para smooth lang yung pagbuka at pagbalik ng ating mga clutch lining. Ayan, iwas dragging lang. Huwag nyo masyadong dadamihan mga boss amo kasi baka kumalat siya. Konti lang yung dadampian nyo lang yung mga lagayan. So after nun guys is kailangan na natin ikabit yung mga clutch lining natin. 3 piraso yan. Yan mga boss amo. Ganyan lang pagbalik ng mga clutch lining. Mahirap kasi yan, baka mag-stack up. Yan. So, idiin nyo lang silang 3 kasi merong goma yun. Tapos, kabitan na natin ng bagong clutch spring. Di ako nag-upgrade ng clutch spring mga boss amo para hindi masyadong malakas sa gasolina. Tamang ano lang tayo. Tamang hatak lang. Konting upgrade lang. So yan, ganito naman pag ibabalik natin yung clutch spring. Gamit lang ulit yung aking long nose. Ganito lang yung diskarte.
Yan. So, ipapasok nyo muna yung pinaka dulo ng spring. Ayan. After pumasok sa butas, gamit pa rin yung long nose natin. Gagamitan natin siya ng puwersa. Yan. Puwersahin nyo lang siya mga boss para pumasok ng buo yung spring. At ayan na mga boss amo. Pumasok na yung buo. Pumasok na ng buo yung spring. So, ganito lang din yung gagawin natin sa ibang spring. Yan. Hindi ko na ako magkakat ng video dito para makita nyo kung paano ko siya ginagawa. 'Di ba? Para kompleto. Mahirap kasi minsan kulang yung mga video. So, ito guys, hindi masasayang yung oras nyo dito kasi complete to. Complete ng video to. Yan. So, yan oh. Kompleto na siya. Nalagay na natin yung tatlong clutch spring. Ganyan ang ating pagkabit mga boss. So, ito yung ating takip. Kanina yung binaklas natin. Kinalawang na nga siya mga boss amo kaya ginawa ko. Niliha ko muna siya ng konti para mabawasan ng kalawang. Para lumakas yung hatak. Tapos, syempre, itakip na natin yan sa ating clutch lining. Alright. Ganyan lang mga boss amo. Tapos, syempre, lalagyan natin yung tatlong lock. So, gamit lang ako dito ng flat screw ulit. Ay, ng flat screw ng long nose ulit mga boss amo. Yan. Konti-kontiin natin na ikabit yung mga lock. Yan. So, yan no mga boss amo. Ganyan lang ang pagkabit. Medyo mahirap lang ito ikabit. Hawakan nyo lang din yung clip. Yung pinaka-lock na yan. Para hindi siya tumalsik. Ayan. So, yan mga boss amo. Nakabit na natin yung tatlong lock. Siguraduhin nyo lang na nakakabit ng maayos yung tatlong lock. Tapos, pinalitan ko na rin pala ito ng bagong grasa. Yung loob niyan. Hindi ko na napakita mga boss amo kasi hindi naman siya kasama sa video tutorial natin. Pero kung gusto niyo yan mga boss amo next time, tuturuan ko kayo. Marami naman ding tutorial niyan. So nilagay ko na nga pala yung bago nating center spring na 1000 RPM. Tapos etong ating clutch lining. Tapos i-shoot nyo lang doon mga boss sa ating torque drive. After nyo yan ma-shoot, syempre gagamit tayo ng paa. Pipigilan natin yan ng paa natin. Yan mga boss. Tapos, ikabit na natin yung nut. Yan. Dapat dito, hand tight lang muna yan. Para hindi siya ma-lost thread. Lagi kasi itong nasisira. Kaya dapat maingat din tayo dito mga boss. Yan. So yan. Gamitan nyo lang muna ng kamay. Kapag naigpitan nyo na ng maganda-ganda, tsaka natin gamitan ng ating impact wrench. Alright, so yan guys. Gamit ulit tayo ng socket. Kung di ako nagkakamali, 36mm to. Yan. So gamitan nyo lang ng impact wrench. Yan. So higpitan lang natin ng maganda. I-secure nyo lang yung paghigpit dito mga boss amo para hindi siya makalas. So after naman nun is ilalagay na natin yung ating pulley set. After naman nun ilalagay na natin tong pulley set. So yan, ganyan lang mga boss amo, isalpak lang natin. Make sure na nakalagay na yung spacer dun sa gitna. So after nun, dito naman tayo sa ating clutch bell. Ikabit natin sa ating torque drive AC. Kasi yan. Dapat kasi to pipigayin muna natin siya. Yan. Pigayin nyo itong torque drive para isalpak nyo yung clutch bell dun sa loob. Kasi hindi nyo mapapasok yan eh. Kailangan talaga isalpak nyo muna yung clutch bell. Dapat sabay yan mga boss. Yan. So, ingatan nyo lang yung kamay nyo kasi baka umipit. So, yan. Yan mga boss amo, napasok na natin ng maganda yung ating torque drive. Tapos, lagay na natin tong bell. Yan. Tapos, punasan lang natin to mga boss kasi may mga grasa na natira.
Tapos ilagay natin tong washer. Then lagay na natin tong nut. Yan. Tapos higpitan natin mga boss. Yan, higpitan nyo lang ng maganda yan mga boss amo. Tapos dito naman tayo, ilagay naman natin tong drive base. Kailangan talaga nakapiga yung bell dyan kasi para maikabit natin ng maganda yung ating drive base. Tapos lagay natin yung washer na makapal. Tapos yung nut. Tapos syempre gamit ulit tayo ng impact wrench para mahigpitan natin ng maayos. Yan, higpitan nyo ng maayos to mga boss amo para hindi siya makalas. So wala po kasi tayong wala tayong torque wrench. Ito na lang gagamitin natin pang higpit. Yan, saktong higpit lang naman, huwag yung sobra. Yun. Ayos, naigpitan na natin ng maganda yan mga boss amo. Tapos ilagay na natin tong crankcase cover natin at tapos na tayo. 'Di ba? Ganun lang po kasimple. Magpalit ng mga parts sa ating Honda Click. Matagal na nga itong mga parts ko dito, ngayon ko lang siya naikabit. Ngayon lang nagka-time. So yan, type na natin yung crankcase cover. At ito na mga boss amo, yan, nilabas ko na yung motor natin. So detestingin na natin yung kanyang performance. Kasi medyo nalalata na yung ating motor, wala nang hatak. So yan guys, takbong lang ako dito dahil isang kamay lang yung gamit natin. Kasi yung hawak ko kasi yung cellphone na pang-video ko dito. So yan, okay naman yung performance ng ating kinabit na 1000 RPM. Nagkaroon naman siya ng konting lakas. Pati yung ating flyball is 13 grams na nga lang yun. Para may persa pa rin siya. Kasi pagpaahon kasi sobrang lata na ng motor eh. Kaya ayan guys, nag-upgrade ako ng konti lang. So yan, okay naman siya sa pang daily. Hindi ko naman din kasi pang karera tong motor natin. So pang daily lang naman to mga boss, tsaka pang service. Goods naman yung ganong setup para sa akin. Siguro sa mga susunod mga boss, magpapalit pa tayo ng ibang parts. Gusto ko yung pulley set na palitan kasi medyo nakita ko, na-check ko kanina, medyo hindi na maganda yung pulley set natin. So ayoko naman magpakalkal ng pulley. Pero pwede rin naman. Abangan nyo na lang mga boss amo yung update natin. So sana magawan ko rin siya ng review sa kalsada. Abangan nyo na lang yun mga boss. Gagawa natin ng video. Pero ito yung ating ginawa is okay naman siya. Kaysa dun sa nakaraan na performance.